Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapati mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang inirang pagkamatiisin, at ang pagkisalo sa pagkabuhay niya maningning sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, binigyan ng Panginoon ng pangunawa ang kanyang naghihirap na lingkod upang kanyang mapagtiisan ang mga pagusta at pagpapahirap sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahina. Tuwing umaga ay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng nasampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita ay umiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin.
mga pangkat ng mga buhong na sa'kin pumaligid. Para kong nasa gitna ng iyong asong mababangis. Mga kamay ko't pa'y butas sa bakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masin. Pinagati-ati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinansa sa palaran. Huwag mo kong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. Aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ang lahat ng kaniyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang pagkapakababa ni Jesus ay gayon na lamang. Kung kaya siya ay hindi lamang naging taong naghirap, kundi dumanas din ng kamatayan bilang pagsunod sa Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita,
Isinasalaysay ang tala ng pagkapakasakit at kamatayan ni Jesus bilang naghihirap na lingkod ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. ng Diyos, binigyan ng ngalang tampo sa langit at sa sinuko. Sa pagkabalik po ng pagkapasakit ng Panginoon, hindi po tayo mag-aantanda ng krus. Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus sa Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinusulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang papatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas po. sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at pinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo.
At matapos kutyain, kanilang inalasan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakda laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at nagtango-tango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. kinatya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at nalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sikatlo ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak at inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawan na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ay sama sa iyong mga pagdurusa, yamang ikaw katibang, sakdalan namin tuwina, luwalhati ng lahat na. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay sinisimulan natin ang pinakamahalaga at pinakabanal na panahon, linggo sa simbahang Katolika, ang mga mahal na araw.
Kung titignan po natin ng kabuuan ng liturya sa araw na ito po ay nahati sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi po ay ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na ginugunita natin sa pamamagitan ng pagbabasbas ng palaspas na dala ng mga nagsisimba, na dala ng bawat isa sa inyo. At ang pangalawang bahagi nito ay ang pagpapahayag ng pagpapakasakit ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Noong nakarang linggo po, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa pagbuhay ni Jesus sa kanyang malapit na kaibigan at mahal na kaibigan si Lazaro. At ano naging bunga nito? Marami sa mga Hudyo ang nanalig sa ating Panginoon. Kung marami mang mga Hudyo ang nanalig sa ating Panginoon, lalo namang nagkimkim ng galit ang mga Eskriba at Pariseo, kung kaya't unti-unti ay binalangkas nila ang kanilang pagdakip sa ating Panginoon, ang pagpataw sa kanilang kaparusahan ng kamatayan. Kaya mula nung muling buhayin ni Jesus si Lazaro at marami nang sumampalataya sa kanya, nung pumasok siya sa Jerusalem, hindi nakapagtataka na sasalubungin siya ng mga tao na puno ng galak. Ang sigaw nila, Hosana sa anak ni David, papuri sa Diyos. Itong sigaw ng mga taong sumalubong sa ating Panginoon nung pumasok siya sa lungsod ng Jerusalem. Pero makalipas ang ilang araw, ang sigaw ay nabago. Ipako sa krus ang sigaw ngayon ng mga tao. Mga kapatid, ilang mahalagang bagay na kung pagtunan natin ng pansin sa hapong ito sa pagpasok natin sa mga mahal na araw habang ating binabalikan ang mga huling tagpo sa buhay ng ating Panginoon na hahantong sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Una po, ang hawak nating mga palaspas. Tayo mga Pilipino, gusto natin na mababasbasan ng palaspas. At hanggang hindi natin nakikitang basa ang palaspas, hindi tayo titigil na, Father, pakibasbasan pa rin ito. Hayaan nyo mamaya, yung host ng parokya ang gagamitin ko. Siguradong basa ang palaspas, pati na rin ho kayo. Pero joke lang ho yun. Pero yan ay isa sa mga sakramentos na gustong-gusto nating mayroon tayo sapagkat buong taon ay makikita natin ang palaspas. Yung iba nilalagay yan sa kanilang altar, iba nilalagay yan sa kanilang pintuan. Nung minsan tinanong ko bakit daw sa pintuan, nung bata po ako, ang sagot po na matatanda ay para itaboy daw ang masasamang espiritu. Ang sagot ko naman, paano ho kung nasa loob ng masamang espiritu? Hindi na ho siya makakalabas. Pero yung paglalagay natin sa pintuan natin ng palaspas, ito'y pagpapahayag ng inyong pamilya, ng inyong sambahayan, na kinilala nyo si Jesus bilang hari, at hindi lang bilang hari, kundi bilang tagapagligtas. Kaya pag inuwi po ninyo yan, yung mga palaspas na yan, inilagay sa pintuan, ilagay sa ating altar, ito'y pagpapahayag na ang inyong pamilya na naninira sa inyong bahay, ay kinikilala at tinatanggap si Jesus bilang ating hari at bilang ating tagapagligtas. Yung pangalawa po, itong sin natin sa ating ebanghelyo. Yung pagpapakasakit ng ating Panginoon ayon sa tala ni San Mateo. Yung mga kasama dito sa pasyon ng Panginoon, sa kanyang pagpapakasakit, ang taong bayan, ang mga eskriba, si Pilato, ang mga magnanakaw. 2,000 taon na ang nakalilipas nung sila ay mabuhay.
Pero sa katotohanan, mga kapatid, magpahanggang ngayon, nandito pa sila. Baka nga ang katabi mo, isa diyan. Tingnan nyo nga ang inyong katabi. Baka siya mukhang si Barabas, baka mukha siyang si Hestas, o dili kaya mukha siyang Hudyo. Si Pilato, bagamat sinabi na siya ng kanyang asawa na walang kasalanan ng taong iyan, naghugas kamay lamang. Ang mga taong bayan, mas pinili pa ang isang bilanggong kilala sa katawan ni Barabas na palayain sa halip na palayain ng walang salang si Jesus. Isa sa mga nakapako sa krus, kinutya pa ang ating Panginoon. Ang kanyang mga alagad, di natin matagpuan kung nasaan. Yung isa nagtatwa, yung isa nagkanulo, yung iba pinangunahan ng takot. Kumbaga, sa magiging karasan ni Jesus, isa yan siguro sa pinakamahirap na at masakit na mararanasan ng isang tao. Yung mga taong inaasahan mong magtatanggol sa iyo, yung mga taong inaasahan mo na nandyan para sa iyo, ay isa-isa palang nawawala. Pero alam niyo mga kapatid, sa gitna ng ganitong karasan ng Panginoon, hindi paghuhusga ang ginawa ni Jesus. Hindi pagkukondena ang ginawa ni Jesus. Hindi rin pagtuturo kung sinong dapat sisihin, kung sino ang may kasalanan. Kundi, hinarap ito ni Jesus ng may pagmamahal, ng may pag-ibig. Kaya, sa linggong ito ng pagpapakasakit ng Panginoon, the Passion Sunday of Jesus, dalawang bagay pinapaalala niya sa atin. Una, ang kanyang pagpapakasakit, it is a sign. It is a symbol. Symbol, sign of love. Ititanda ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi niya hinusgahan, hindi niya sinisi, hindi niya kinondena ang mga tao sa kanyang paligid. Sa halip, minahal niya pa rin ito. Kaya nga isa sa mga pitong huling wika ng Panginoon ay ito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pagpapakasakit ng Panginoon ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung pangalawa, hindi lang ito tanda ng pag-ibig ng Diyos. It is not only about the sign of love. Ito'y isang paanyaya. It is an invitation. Invitation to love. Invitation to love. Mahalin ninyo inyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. It is an invitation to love. Mahirap yan. Paano kung saktan ka ng iyong asawa? Paano kung pagtaksilan ka ng iyong asawa? Kaya mo ba silang mahalin? Paano kung inabandona ka ng iyong magulang? Kaya mo ba silang mahalin? Paano kung iwan ka sa ere ng iyong mga tinuturing na kaibigan no ikaw ay nasa kalungkutan, nasa bingit ng napakaraming problema, pero bigla ka nilang tinalikuran, iniwan. Kaya ba natin silang mahalin? Yan ang paanyaya sa atin ngayon ng Panginoon.
paanyaya na pagmahal, paanyaya na umibig, kung paano tayo inibig ng Diyos, kung paano naranasan natin ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang mga palaspas ay iuwi natin pagkatapos ng misa, iuwi sa kanya-kanyang bahay. Maring ilagay sa altar, maring ilagay sa ating mga pintuan. Nawa, sa tuwing makikita natin ang mga palaspas na yan, ito'y magpaalala sa atin ng ating pagkilala at pagtanggap kay Jesus bilang Mesiyas, bilang Hari. At sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, tanggapin din natin ang kanyang paanyaya na magmahal. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang maawain sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon, ating isamo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa banal na simbahan, upang mapalakas ang mga nanlulumo, madamayan ang mga namimighati, mapagbalik ang mga tumalikod para sa pagbubuklod ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nasa may kapangyarihan, namumuno sa pamahalaan at mga mambabatas, upang gumawa sila para maibsan ang kahirapan ng sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nakatanggap ng upasala dahil sa pagtalima sa mabuting balita, upang mapalakas sila ng pagbabata ng hirap at pag-aalay ng buhay ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating lahat, upang sa panahong ito ng mga mahal na araw, sama-sama nating tumbasan ng ibayong pagmamahal, ang paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoon para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga mahal nating yumao, upang makamit nila ang kapayapaan, pakundungan sa pagpapakasakit at kamatayan ni Hesukristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami.
Amang makapangyarihan, pagbigyan mo ang aming pahilingan. Alang-alas yung anak na hindi mo ipinagkait dahil sa iyong dakilang pagmamahal sa pamamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagkapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi sa paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa ipinakikinabangan namin na tinatanggap sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinausungan namin, kahit namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, kanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa langit ka, pangalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng hinihiling namin kay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Sa
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay yung pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagabunyi sa Mesiyas naming Hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamali na lungsod ng Jerusalem, na kanyang pinaghaharian kasama mo ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, pumayo tayo at magmahal. Salamat sa Diyos.